Hello, hello! Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Ako po si EJ Morse at ang napili kong bigyan ng komento ngayon ay ang tungkol sa bagong Senate building, no? Maganda sana, no? Tuwan-tuwa ako nung marinig ko kay Senate President, yung bagong halal na Senate President, Chis Escudero, na pinahinto muna yung pag-construct ng bagong Senate building. At sabi niya nga, gusto niyang malaman bakit biglang lumobo ang construction cost. Nakakatuwa na meron naman silang pagkilos at na medyo na konsensya sila na hindi nga naman talaga dapat na maging ganito ang cost ng construction. At tama rin lang naman na magkaroon muna ng investigasyon or pag-review kung bakit nagkaganon ang presyo. Sapagkat dapat naman talagang makita ng taong bayan kung talagang tama ang nagamit na mga presyo sa pagtatayo ng bagong building. Tama naman na dapat iconic at may pagmamalaki ng bansang Pilipinas at ng mga Pilipino ang ginagawang Senate building. It's about time naman sapagkat sa ngayon ay nangungupahan nga lang sila. Now, just to give you a brief background, ang Senate building ay nakalocate sa Navy Village, Fort Bonifacio, Pasong Tamo Extension sa Taguig. Ito ay naging subject ng design competition noong 2018. 16 local designers and 24 foreign participants ang lumahok dito sa competition na to. At unfortunately, foreigner ang nanalo, no? Ang AECOM. Sila ang gumawa ng concept para sa design ng bagong Senate building. So maganda sana kung ang nanalo dito mga Pilipino, sapagkat marami naman talaga tayong qualified Filipino architects or designers. Although siyempre meron tayong pinairal na procurement law, hindi natin masisisi sa dinaan naman ito sa tamang kompetisyon na yung mga rules and regulation. Okay, ang lot area nito ay sinasabing nasa 18,320 square meters, no? At ang naging acquisition cost nito ay more or less mga 1.6 billion pesos. Sinasabi na rin sa report ng DPWH ay ang floor area nito ay nasa 131,570 square meters. Ang footprint naman o yung pinaka-base ng building na nakatungtong sa lupa ay nasa mga 13,750 square meters. At ang nanalo naman sa bidding ng design and build construction ay ang Hillmark. Kung matatandaan ninyo, ang Hillmark ay ito rin yung contractor na naimbestigahan about the Makati parking building in 2016. So hindi muna tayo pupunta doon, ano? Tingnan muna natin yung mga iba pang mga mas importanteng data bago tayo mag-arrive sa mga detalye. Ang project manager, ang kinuhang PMO, ang Project Management Office ay ang DPWH. During that time, ang nakaupong Senate President ay si Senate President Tito Soto, at ang in charge sa new building ng Senate ay si Senator Panfilo Lacson. Sa ngayon, may mga konti na tayong katanungan. Of course, na-award ito somewhere in year 2019, no? At lumalabas na
according to according dun sa report ni Senator Cayetano, ang data niya ay ang nanggaling sa, of course, nanggaling ang kanyang data sa MICA, which is defined as Multi-Year Contractual Authority, or MICA. Ang phase 1 nito ay nagkakahalaga daw ng 8.9 billion pesos. So kung susumahin natin, kung kukumputin natin ang 8.9 billion pesos sa floor area na 131,570 square meters, ang lumalabas na construction cost na ang scope nito ay shell at core. Ibig sabihin walang finishing, walang fit outs, paintings, etc. Ibig sabihin yun ang core, yun ang shell lamang. Structural shells probably, at saka hindi ko naman nakita yung eksaktong bill of materials, pero normally pag sinabing shell at saka core, ito pundasyon, columns and beams, walls, probably yun, mga electrical and plumbing roughing ins. So pag kinumpute mo yung 8.9 billion pesos sa 131,570 square meters, lumalabas po na ang construction cost ay 67,644 pesos per square meters. Nung year na to, 2019, itong presyo na to, kung gagawa ka ng magagandang bahay sa Makati, Forbes Park or Dasmariñas Village, itong halaga na to sa tingin ko ano to, magandang bahay na to na kumpleto na ng finishing. 67,644 pesos per square meter. Yun po ang aking pagkakaalam. Ibig sabihin, class A, high-end construction ng bahay na to sa magagandang subdivision during that time. Even now, kahit sa ngayon, itong halaga na to, 67,000 per square meter, kasama na finishing dito. Magandang bahay na ito. Lalo na nung time ng 2019, na wala pa naman masyadong escalation ng presyo. So, ang tanong ko, dito pa lang, medyo medyo sa aking pagkakaalam, medyo questionable na yung presyo, dahil ang presyo nito, although 11 story siya, may tatlong basement, hindi naman kataasan ng 11 story. Para gumawa ka ng 11 story na shell and core only at 67,644 per square meter, medyo sa aking paningin questionable na may kataasan na to. Kasi nga sinasabi ko, kahit ngayon itong 67,644, sabihin mo 3 story na bahay, maganda na finishing nito. Of course, iba yung usapan pag medyo mataas yung pinag-uusapan nating structure. Pero just the same, kung shell at core lamang sa ganitong halaga, sa akin questionable na, para sa akin. Sa aking experience, super high side nito kung core lang pinag-uusapan natin. Ang presyo ng lupa, tama lang wala akong nakikita. Although, sabi ko nga, yung time na in-award ito, sa time pa ni Senator Panfilo Lacson, supposed to be guided naman siya ng PMO, ng Project Management Office.
although sa akin namang paningin, sa aking pananaw, bakit kaya hindi na lang natin ito ipinakontrata o binigay ang project management sa private firm? Hindi naman sa kine-question ko ang kakayahan ng mga taga DPWH. Pero maraming disadvantages ako nakikita kung ang project management ng isang government project ay ang DPWH. Hindi naman sa sinasabi kong meron tayong problema sa ating mga taga DPWH, pero mas prone sila sa tulak ng mga ibang politicians kaysa naman doon sa kukuha ka ng private na project management office na hindi beholden o walang tinatanaw na utang na loob sa mga politicians. Yun ang nakikita ko isang disadvantage, no? Nakita ko nga nung sa investigasyon diyan sa Senate, medyo may kabataan pa yung mga sumasagot na engineers. Hindi sa tinatawaran ko rin ang kanilang kakayahan, pero iba na rin talaga yung medyo veterano na sa labanan. Veterano na pagdating sa project management. At dapat insulated talaga sa politics. Ang feeling ko, talaga namang isang problema natin sa ating DPWH ay hindi mo totally ma-insulate sa politicians, sa politics. Yun ang nakikita kong problema. Kaya ang nangyari, nung nagre-report sila sa Senado, parang baliwala lang sa kanila yung pagsasabi nila na nagkaroon ng mga variation order. Sa umpisa pa lang, ang dami na nilang bukang bibig nila yung mga variation order na sa tingin ko responsibilidad nila yon na hindi magkaroon ng mga variation order sapagkat sila ang project management. During the design process, dapat tumatrabaho na ang project manager or ang project management office. Kino-coordinate mo na ang end user, ang contractor, ang supplier, etc. Lahat yan, sakop mo eh. Ina-avoid exactly the very responsibility of the project management is to avoid variation orders. Dapat talagang on top ka dyan. Dahil meron kang kinokontrol na budget, meron kang inaasintang budget. Dapat kontrolado mo ang time at saka ang cost. Yan ang number one concern ng project management or project manager. Time and cost control. So paano mo ma-avoid yan? Dapat dun pa lang sa design process, design stage, on top ka na. Non-stop coordination yan doon sa end user at sa lahat ng mga stakeholders, even sa suppliers. Pag nag-specify si designer, tingnan mo na kagad kung ano effect ng mga ini-specify niya. Ito ba ay available locally, ito ba hindi magkakaroon shortage, etc. Ina-advise mo kagad ang owner sa mga design at saka specifications para hindi mabitin ng project sa anumang pag-procure ng mga materials later on. Isa pa, hindi dapat nagtutuloy-tuloy ang design ng arkitekto. Ito ay of course design and build ito, pero may separate na architect itong kinuha. Siyempre ang Hillmark, maaring i-house nila at maaring namang consultant na kinuha nila. Kaya nga meron ding may design fee rin to na hindi rin naman kaliitan, na pati ang design fee nagkaroon din ng malaking variation order.
na para bang normal lang kung i-deliver ng DPWH na ang variation order ay ganito, ang variation order, nagkaroon po ng maraming variation order, hindi ba sila nahihiya dito? Dapat na-avoid ang mga variation order, magkaroon ng very minimal, at saka ang variation order, dapat mga bandang dulo na yan. Ito, nag-uumpisa pa lang, kalagitnaan, ang dami-dami ng variation order na para bang normal lang. Samantalang trabaho nila na ma-avoid ang variation orders sapagkat yun ang trabaho ng project manager, ang project management. Ilan ang tao ng DPWH na ginagamit mo sa project management? Na madami yan, isang team yan. May structural ka, may electrical ka, may sanitary ka, may architectural, etc. Lahat yan. May accounting ka, lahat yan. Lahat yan, meron ka, may surveyor ka. Na dapat nakikipag-coordinate at any given time during the design process, nakikipag-coordinate ka doon sa end user. Yan nangyari. Parang baliwala lang sa kanila, sinasabi nila na nagkaroon ng pagbabago sa design, nagkaroon ng bagong requirement si Senate, nagkaroon ng mga revision, at nag-require o nanghingi ng mga additional variation orders ang contractor na siya ring designer. Actually, yun ang disadvantage nga pag ang contractor siya rin ang designer. Hindi dapat pagka ganun na setup, maluluto ka talaga sa sarili mo mantika Pero, kung meron ka namang maayos na project management, dapat na-avoid yan So, yun ang punto ko rito. Lumaki ng lumaki, lumobo ng lumobo ang presyo dahil sa variation orders. Of course, nagkaroon din ng effect yung COVID. Pero, gasino lang naman yun. Hindi yan dapat aabot ng hundreds of millions or billions. Kasi hinto naman lahat talaga. Hindi ka naman magde-deploy ng mga tao doon, ng equipment doon, para paswelduhin mo, bayaran mo, paswelduhin mo yung mga tao na hindi naman talaga makakagalaw. So, ibig sabihin, huminto ka, hinto rin yung expenses mo. Of course, ang magiging variation mo rito, ang magiging additional cost mo rito, yung sa pagtaas ng presyo kung meron man ng mga materyales, at kung nagkaroon man ng pagtaas ng sweldo ng mga tao. Pero hindi yan ganun ka significant. Pero lumalabas billions ang naging hundreds of millions ang naging variation order na sa tingin ko ay hindi dapat nangyari. So sa ngayon, natutuwa nga ako sana na nagkaroon ng review para sa project na to. Ang hindi ko lang nagugustuhan, meron daw isa sa nakita ko pang napakalaking glaring na ipina-approve na costing. Ito yung naka-hold sa approval ni Senator Nancy Binay sa kanyang desk na inabot na nga daw, sabi ni Senator Cayetano, ng 15 months sa desk ni Senator Binay. Of course, may konting politika doon sa kanilang dalawa, pero hindi natin itatakil yon. Gusto kong mag-focus tayo kung ano kung saan concern ang taong bayan, not much on the politics side. Problema nilang dalawa yon. Although nung una, tuwan-tuwa ako sa ginagawang pagtatanong, pag-iimbestiga ni Senator Cayetano, sapagkat tama naman ang kanyang mga tanong. Kailan bandang huli, yung pangalawang hearing, naririnig ko na sa kanya na para bang sinasabi niya
may napagtanungan siya na isang dependable architect, na isang veteranong arkitekto na nagsasabi na probably ang building natin ay tataas pa ng 25 to 30% because of the inflation. Tingin ko hindi rin yan ma-justify. I mean, hindi yan katutuwa ng taong bayan. At sa tingin ko, hindi rin yan justifiable. During yung nag-umpisa ng 2019, huminto ng nag-resume tayo siguro, I don't know, nag-resume tayo ng 2021 siguro or late early 2022 hanggang ngayon. I don't think aabutin ng 25 to 30% ang effect ng pagtaas ng materyales at pagtaas ng labor cost. Kahit na sa semento at saka sa bakal na pinaka dominanting materyales sa construction, hindi man umaabot ng ganong kalaking pagtaas. Mataas na yung 10 to 12% na price increase sa semento at saka sa bakal. 15% siguro the most. I don't know, pero sa experience ko, hindi naman gumagalaw ng bigla-bigla ng 25 to 30% in a few years yung semento at saka bakal. Pero lang mga nakaraang taon na talaga nagkaroon ng shortage. Pero ngayon wala naman ako nakikitang shortage eh. Hindi siguro naman naabutin ng 25 to 30% increase ng presyo. Doon ako medyo nalungkot doon sa sinabi ni Senator Cayetano na baka daw magkaroon ng gano'ng kalaking increase palalo. Doon sa kini-question nila na 23 million kasama yung lote, 23 billion kasama ang lote, baka daw abutin pa ng 25 to 27 billion. So, saan tayo papunta nito? Akala ko pa naman may iwawasto ito. Akala ko maitatama ito dahil sa pag-iimbestiga niya. Lumalabas, sinasabi niya, dahil sa increase ng presyo ng materyales at increase ng labor cost, baka umabot pa ng ganun yata ang presyo, 25 o 27 billion. Para nakakalungkot lalo yan. Senator Cheese. Akala ko pa naman matutuwa ang taong bayan dito sa ginawa niyong pagpapahinto para ma-review muna ang presyo nitong Senate building. Pero lumalabas parang lalo tayong lulubog. Isa sa mga nakita ko nakakaduda-duda doon sa nilabas din na cost to complete ng ito, nasa Mica ito, nakita ko. Lumalabas na ito ay question din ni Senator Cayetano, natuwa rin ako. Lumalabas ang landscaping proposed budget ay 663,200,000 pesos para sa 18,320 square meters. Tatanggalin mo pa yung footprint. 18,320 square meters na land area, may building yan na nakatayo, which is 13,750 square meters kung accurate yung narinig ko dun sa report ng DPWH. Ang matitira lang dito 4,570 square meters na ila-landscape mo. Sa 663,200 pesos na budget sa landscaping, i-divide mo sa 4,570, lumalabas 145,000 pesos, 145,120 pesos per square meter yung landscaping. Ito isa sa mga nakita ko. Marami, titingnan ko pa sana lahat ng costing eh. Pero hindi ko na matiis. Gusto ko nang mag-comment dito
para marinig ng taong bayan. Hindi ko alam kung ano paglalagay mo sa isang square meter na abutin ng 145,000. Isang square meter. Ewan ko kung may pagkakamali ako, pero yun ang pagkakadinig ko. 18,320 square meters ang lupa na na-acquire para tayuan ng Senate building. Ang footprint, 13,750 square meters. So, idideduct mo yan sa 18,000 minus 13,750. Ang matitirang open lot, may kalsada pa to. Ang matitira na lang 4,570 square meters. Ang proposed budget is 663,200,000 pesos. Ito yung nakapending pa approval. Ang iba pang costing doon hindi ko pa tinitingnan. Pero ito yung na magnet ang mata ko kagad dito. Nakita ko dahil ang daling computerin. Isipin yung 145,120 pesos per square meter. Ano ilalagay mo sa isang square meter para gumastos ka nito? Itong 4,570, siyempre may kalsada pa to. Alangan naman gumastos ka ng, sabihin mo na, itong 4,570, meron kang 20% para sa kalsada. 914, tatanggalin mo. Minus mo sa 4,570 times 0.8. 3,656 na lang ang ila-landscape mo, assuming may 20% kang tinanggal para sa kalsada. $3,656 663,200 663,200,000 pesos divided by 3,656 square meters. 181 lang, tumaas palalo. 181,400 pesos per square meter yung landscaping. Ayan ang malaking tanong. Anong ipaglalagay mo sa kada metro kwadrado? Damo lang yan normally. Lalagay mo ng konting ledge, lalagay mo ng siguro pa konti-konting puno. Ano pa? Anong halaman ang magkakahalaga ng 100,000 na higit para ilagay mo doon sa kada isang metro kwadrado? Ano yun? Lalagay mo ng isang rebulto kada square meter? Rebulto ng mga senador para umabot ng 181,000 per square meter? Ganun ba? Sana tingnan nyo po ito, Senate President at Senator Alan Peter Cayetano. Wag na wag nyo palulusutin ito. Kitang-kita po ito, glaring ito. Sobrang glaring. Kitang-kita ito hanggang buwan. Sumakay ka ng spaceship papuntang buwan, kitang-kita itong problema, itong overpricing na to. Although ito nga nasa desk pa, supposed to be, I mean, for approval pa, pero sobrang glaring to. Ano ang ibig sabihin nito? Pinairal ba natin pa rin hanggang ngayon yung kargado lahat ng presyo para pagkunan ng mga personal na bulsa? Yun po tanong. Kaya nga doon pa lang sa building cost na core, questionable na. Nung 2019
8.9 billion para sa 131,570 square meters. 167,644 per square meter. Mga arkitekto, mga engineer, mga contractors, hindi ba kayo, wala ba kayong tanong dito sa presyo na to? Masyado na ba akong behind? Hindi na ba ako updated para ako ang magulat dito sa presyo na to? Pupuntahan pa natin later on yung sa design, no? Hindi rin kababaan, hindi rin talaga mura yung design na ibinigay, design fee ng Hillmark. Although sabi ko nga, problema lagi yan eh. Pagka ikaw yung builder, ikaw pa ang designer, at hindi kinontrol ng project manager, ubos tayo dyan, patay tayo dyan. Yan po, Senator Cayetano, Senator Chis Escudero, yan po ang isang malaking problema pagdating sa construction. Wala pong check and balance dyan. Ang check and balance dapat dyan, ang magbabalanse dyan, yung project manager natin. Ang problema, sabi ko nga, hindi naman sa tinatawaran kong kakayahan ng mga project ng ating DPWH, mas prone sa push ng mga politicians ang ating mga tao sa DPWH, na sana po private na lang kinuha nyo na project managers. Isa po sanang suggestion ko, kung mamarapatin nyo, kung may panahon pa para gawin ito, instead na magtanong tayo sa isang firm, dalawang firm, o kung sino man na mga consultant ninyo para mag-review nitong costing na to, bakit hindi po natin itap ang United Architects of the Philippines? Sigurado ko ang organization ng mga arkitekto at ganoon din ang organization ng mga engineers, ang PICE, ang Philippine Institute of Civil Engineers. Bakit hindi natin itap ang mga ito, gumawa ng committee para tulungan tayo mag-review? Sigurado ko hindi pa ganun kalaki ang sisingilin na fees nito para lang sa taong bayan at para sa Senate building na to. Magkaroon ng magandang participation ang mga malalaki organization na to sa Pilipinas, organization ng mga arkitekto at organization ng mga engineers. Bakit hindi natin itap ito? Kasi kung kukuha ka ng isang firm para reviewin ito, hindi rin ako ganun kasampalataya. Nagagawa ito ng hindi rin siya totally insulated sa push ng mga politician. Hindi ka mukha nung kukunin mo ay isang organization, reputable organization, biggest organization in the Philippines, ng mga arkitekto at ng mga engineers. Maglalagay yan sigurado ng mga pinakamahuhusay na tao, pinaka-honest na tao, paupuin sa committee na to at mag-review. Makatulong naman sa Pilipinas ang mga arkitekto na may mga independent minds, ang mga engineers, gumawa ng team para tulungan ang Senate i-review ito. Huwag natin ibigay sa isang firm. Kahit na gaano kalaki, gaano ka-reputable, sabihin na natin, iba pa rin yung kumuha ka ng isang legit na organization na magbibigay ng kanilang serbisyo para sa bayan. Kasi pagka organized na na professional group, professional organization, makakapili tayo ng mga tao na independent minds, mga reputable, na mga honest, at saka alam mo yung pride na gagamitin mo yung organization para mag-review ng costing
na isang iconic building, iconic na project, napakalaki karangalan niya para sa mga organization. Sigurado ko magpuput up yan, maggagawa yan ng isang grupo na makakatulong. At saka isipin mo yung unlimited na na ang lalim ng bench mo. Pag kinuha mo ang organization ng UAP at saka ng PICE, ang lalim ng bench mo. Lahat ng kailangan mong technical advice, lahat ng kailangan mong bright minds na nandiyan dyan, magkakasama. Huwag naman po yung isang grupo lang o isang firm lang ang kukunin mo para mag-review nito. Sana mapakinggan tayo ng Senado, mapakinggan tayo ni Senate President at saka ni Senator Alan Peter Cayetano para po sa total transparency. Bakit hindi natin subukan na gano'n ang gawin natin? Marami pa tayong mabibigyan hanap buhay. Maraming kikita na kumbaga ikakalat mo yung yung fees. Maraming arkitekto ang makikinabang dahil committee nga ang gagawin mo. Maraming engineer sa makikinabang na mga galing sa PICE. Pero I'm sure hindi yan sisingil ng pagkataas-taas. At I'm sure poprotektahan ang budget ng Pilipinas. Poprotektahan ang budget ng Senate. Dahil mangingibabaw dito yung pride, mangingibabaw dito yung professionalism, dahil pinaghalo-halo mo yung mga tao na may common interest. Kasi hindi ka naman talaga makakapagloko. Kung mag-organize ka, assuming magkaroon ka ng committee, maglagay ka ng mga tao galing sa UAP, maglagay ka ng mga tao galing sa PICE, hindi ka makakapagloko dyan. Walang iniwan yan sa yung sistema sa Amerika na kumukuha ka ng, instead na ang magdi-decide sa kaso ang judge, kumuha ka ng several people na magre-review ng kaso at gagawa ng paghahatol kung guilty or not guilty. Gagawa ka ng, para ka mag-create ng jury. Imbes na isang tao lang magdidesisyon, kumuha ka ng isang firm. Ang masusunod dyan, yung boss sa firm na yan. Pero ito, parang kumuha ka ng jury. Kukuha ang UAP, siya ang mamimili ng mga magagaling na tao, mga honest na arkitekto, para isama sa committee. Ganon din sa PICE, mamimili sila. Yun nga, para ka nag-create ng isang jury. Rather than kukuha ka ng isang firm para reviewin ito. Kaduda-duda rin po yan. Hindi naman sa kine-question ko kung sino man yung mga kinukuha yung consultant, no, consultancy firm o opisina. Pero hindi ganon ka insulated kung ganon ang gagawin natin. Kumuha tayo sa organization ng mga arkitekto sa Pilipinas, organization ng mga engineer sa Pilipinas. Subukan po natin, baka naman ito ang mag-solve, ilabas, baka ito ang maglabas ng tunay na presyo ng Senate building. Kasi kung dadampot lang po tayo ng isang firm, kung sino man dyan, para mag-review nito, anong kasiguruhan natin na siya na nga ang masasabi ng katotohanan? Di ba? Hindi ka mukha nung kumuha ka talaga ng isang dalawang malalaking organization. Puro technical, puro mga designer, puro builder. Sila ang mamimili, sila ang maglalagay ng mga tao para reviewin lahat ng ito. Ito kasi duda, hindi naman sa duda, kundi hindi ako masaya doon sa sinabi ni Senator Cayetano na baka abutin ito ng 25 to 30% more. In a few days, nagkaroon ka agad ng ganong salita. Conclusion ba yon? Basta nagsabi ka ng ganon na maaari pang tumaas ito ng 25 to 30%. After a few days lang,
Ang pagre-review po nito, iisa-isahin mo ang specifications, iisa-isahin mo yung plano, titingnan mo mga detalye, bakit tumaas. Hindi po pwedeng sasabihin ng isang magaling na Ponce Pilato na aabutin niya ng plus 25 to 30%. Oh, come on. Anong materyales ang umabot ng 25 to 30% increase mula nung inaward dito hanggang ngayon 2024? Dapat malaman natin yon. Hindi naman yan, kung meron mang increase ng materyales, hindi naman uniform yan eh. Meron dyan hindi gagalaw. Meron dyan 5% increase lang. Meron dyan 10% lang. Pero, unang-una, duda nga ako sa 25 to 30% increase. Pati sa labor cost. Mula nung 2019 hanggang 2024, duda ako dyan na abutin ng ganyan kalaki. Para sa akin, napakataas na ng 15% increase dyan. Kaya nakakasama ng loob pagka sinabi ng ating senador na baka tumaas ito ng 25 to 30% more. Anong basis? Salita? Hindi naman po tama yun. Tingnan natin ang plano, tingnan natin ang specs, pagtulong-tulungan natin review yan. Hindi yung po pwede na sasabihin ng isang firm dahil reputable ka, isa kang malaking firm, pag sinabi kong 25 to 30%, that's your Bible. Hindi po pwedeng ganun. Ibig sabihin, lahat ng materyales inabot ng ganong increase, lahat ng labor cost natin inabot ng ganong kalaking increase. Walang katotohanan po yan. Hindi lahat ng materyales nag-i-increase. Mag-i-increase man yan, hindi ganyang kalalaki lahat, pare-pareho. Ibig sabihin, average yan, 25 to 30% increase. Imposible po yan. Nakakasama ng loob. Kaya, kay Senate President Chis Escudero, baka naman po is-consider nyo. Ibigay natin ang review na to sa dalawang malalaking organizations dito sa Pilipinas. Ang UAP, United Architects of the Philippines, at saka ang PICE, Philippine Institute of Civil Engineers. Nandiyan po lahat ng magagaling na designer, magagaling na estimator, magagaling na contractor, magagaling na builder. Huwag po isang firm lang. Kung talagang gusto natin ng transparency, kung talagang gusto natin ilabas ang katotohanan dito sa building ng Senado. Kung talaga pong gusto natin ng transparency, yan po ang hamon ko sa inyo. Ipa-review natin. Ipa-review natin. Huwag sa isang firm. Ipa-review natin sa UAP, ipa-review natin kasama ang PICE. Kundi, sana naman pupulutin ng mga Pilipino dito. Napakalaking halaga. Napakalaking halaga. Para pabayaan na lang natin ng ganito. Napakalaking halaga po nito. Marami pong nagugutom na Pilipino. Marami pong nahihirapan. Meron pa nga dyan, walang tubig. May mga lugar tayo sa Pilipinas na isang kahig, isang tuka ang mga Pilipino. Walang kalsada, walang mga ospital. Maraming kakulangan sa maraming lugar sa Pilipinas. Hindi nakakarating hindi nakakarating ang tulong ng gobyerno dahil remote sila. Ang hirap puntahan. Ang kanilang minsan may mga sakit ang mga kababayan natin na nandoon sa mga sulok-sulok ng Pilipinas, hindi nga nakakakita ng doktor. Huwag naman pong ganon. Isipin po natin yung mga kababayan natin na hindi nakakarating ang tulong ng gobyerno. Pagkatapos nagtatayo tayo ng bilyon-bilyon na building para maginhawa ang pag-uupisina ng ating mga senador, mga congressmen kung sakali. Tapos may question sa presyo, i-review naman po natin doon sa mga tao pwede talaga magbigay ng tamang presyo, ng tamang estimate, ng tamang figures. Ibigay po natin. Makonsensya naman po tayo dahil nga ang perang ito ay pera ng taong bayan, pera ng mga Pilipino, na dapat kung may sosobra dito,
madala natin doon sa mga taong nangangailangan ng tulong. Doon nga sa mga taong hindi nga nakakakita ng doktor, namamatay na lang sa mga sulok-sulok sa baryo, sa mga bundok-bundok, sa mga kung saan-saan lupalop ng Pilipinas dahil hindi nalalagyan ng kalsada. Tapos makakita tayo ng ganitong building na bilyon-bilyon na halaga na may question sa presyo. Hindi natin nga sinasabi, sabi nga ni Senate President, hindi natin sinasabing may anomalya, pero alam ko ayaw niya lang makasagasa sa ngayon. Pero dahil nga sa pagbabago ng salita ni Senator Cayetano, medyo kinakabahan na rin ako. Kaya Senate President, ilagay po natin sana sa mas magandang proseso yung pagre-review. Kung magre-review tayo at magbibigay lang tayo ng kung ibibigay lang natin sa mga private firm na sinasabi nga nila na reputable, na well experienced, pero tingin ko mas makakaigi po na yung dalawang malalaking organization natin sa Pilipinas ng architects at engineers, doon natin ipa-review. Tingnan natin talaga para lumabas ang katotohanan. Kumpleto po yan sa magagaling at matatalinong tao. Magagaling na builder, magagaling na designer, magagaling na estimator. Nandiyan po lahat yan. Bakit hindi natin gamitin? Isipin na nga lang po natin, baka naman talaga makakasave tayo rito. Para naman maibigay natin, imbis na gastusin natin sa wala, o mapunta lang kung saan yung pera na yan, maitulong natin sa mga Pilipino na nagdarahop, na nangangailangan ng tulong sa iba't ibang sulok ng ating Pilipinas. Sa ngayon lang, yan lang muna po ang aking i-comment, pero sa mga darating na araw titingnan ko pa. At ito lang ang nakikita kong sa ngayon mga glaring na issues, pero hindi ko po tatantanan ito. Titingnan ko pa ulit ang mga detalye nito para maiparating natin sa mga Pilipino ang mga dapat makarating sa inyo. Sana mag-subscribe kayo, no? At i-share natin yung video na to para marami makaalam na meron pang pwedeng gawin, meron pang dapat gawin para naman maging transparent, para naman maging makatotohanan, para naman magkaroon nga tayo siguro ng savings dito, ang maibigay nating tulong sa mga Pilipino na nangangailangan ng tulong. Huwag natin itapon sa mga politicians ito. Hindi natin alam hindi natin alam kung hindi natin re-reviewin ito ng maayos. Ibigay natin to sa tamang grupo na magre-review para meron tayong complete transparency na masisiyahan ng lahat. Sa tingin ko, pag ganito ginawa natin, masisiyahan lahat sa review. Hindi mo na basta-basta maki-question. So, thank you so much po at magkita-kita tayong muli sa aking susunod na comments.